Nabuhay kang muli noong dekada 80. Ang unang-una mong ginawa noong natabunan ng nyebe ang bundok ay hindi para maghayganti sa iyong mga kaaway. Sa halip, tumakbo ka sa pusod ng kagubatan para makipagpatayan sa mga mababangis na hayop. Ito ay dahil nagising sa iyo ang lutang system. Basta't makapatay ka ng mababangis na hayop, makukuha mo ang kanilang mga kakayahan. Hindi mo lang makukuha ang bagsik at kalakasan ng isang baboy ramo, kundi pati na rin ang pambihirang liksi ng isang snow leopard. Kahit na mapalibutan ka pa ng mga basagulero sa buong nayon, hindi ka man lang kinakabahan. Sa halip, isang sipa lang ang ginawa mo para liparin ang anak ng hepe ng nayon na siyang namumuna sa kanila. Kaysa maging tulad ng dati mong buhay. Isang walang kwentang duwag na hinayaang nakawin ng pagkain para sa kaligtasan, mas mabuti pang makipagpatayan para makahanap ng daan. Sa isang malakas na kalabog, sinipa pabukas ang sirang pintong gawa sa kahoy. Pumasok ang napakalamig na hangin na may kasamang yelo sa loob ng bahay, dahilan para manginig sa ginaw ang taong nakahiga sa papag. Si Zhao Taisheng ay humihingal ng malakas at biglang iminulat ang kanyang mga mata. Habang tinitingnan ang naninilaw na kisemeng gawa sa dyaryo, naamoy niya ang nakakasakal na amoy ng tabako at ang masangsang na amoy ng dugo. Umugang ang kanyang isipan, hindi ba't noong pasagsagan ng malakas na nyebe ng milenyo? Binali ng mga kaaway niya ang kanyang mga kamay at paa, at namatay siya sa sobrang ginaw. Ang pakiramdam ng kawalang pag-asa habang naninigas ang kanyang dugo ay nakatatak pa rin sa kanyang mga buto. Biglang itinaas ni Zhao Taisheng ang kanyang mga kamay. Makakapal ang mga buko ng kanyang daliri at puro kalyo. Pero ito ay tiyak na mga kamay ng isang lalaking nasa mga unang taon ng pagiging 20, puno ng biglaang lakas. Lumingon siya at sinundan ng tingin kung saan nanggagaling ang amoy ng dugo. Sa papag ay may nakahigang isang payat na lalaki na mapatla ang mukha. Gupit ang kanang bahagi ng kanyang makapal na pantalon. Ang kanyang hita ay nakasplint gamit ang 2 piraso ng tabla ng pino, na basta-basta na lang binalutan ng punit-punit na tela. Ang tumagas na dugo ay matagal nang namuo at naging maitim na pula. Nanuyo ang lalamunan ni Zhao Taisheng. Ang umuungol sa higaan ay walang iba kundi ang kanyang ama, si matandang Zhao. Biglang bumalik ang lahat ng alaala sa kanyang isipan. Taglamig ng taong 1979, sa nayon ng Daxing. 5 araw na ang nakalipas mula nang umakyat sa bundok ang kanyang ama para mamutol ng kahoy. Nabali ang kanyang kanang binti matapos mabagsakan ng troso na may bigat na 100 kilo. Hindi sinagot ng brigada ang gastos sa pagpapagamot. Binawi pa ang lahat ng kanyang puntos sa trabaho. Tuluyan ng naubusan ng pagkain ang kanilang pamilya. Ang tanging inaasahan na lang nila ay ang kalahating sako ng hari ng mais na may halong darak na nasa tabi ng tapayan sa kusina. Para malampasan ang matinding taglamig. Sa araw na ito, sa dati niyang buhay, ang anak ng lider ng brigada, si Sun Daho, ay nagsama ng mga tao, sinira ang pinto, at ninakaw itong kalahating sako ng pagkaing pansalbo buhay. Ang kanyang ama, na malubha na ang pinsala, puno ng galit at gutom, ay hindi na umabot ng buhay pagkatapos ng taglamig at namatay sa higaan. Noong mga panahong iyon, isa siyang duwag. Pinanood lang niya habang ninanakaw ang kanilang pagkain. Hindi man lang siya umimik. Ito ang pinakamalaking pagsisisi ni Zhao Taisheng sa kanyang nakaraang buhay. Kinuyam ni Zhao Taisheng ang kanyang mga kamao, at tumunog ang kanyang mga buto. Dahil binigyan siya ng langit ng pangalawang pagkakataon, sa buhay na ito, walang sino man ang makakayurak sa kanyang pagkatao. Isang mayabang at boses lata ang pumutol sa pag-iisip ni Zhao Taisheng, kasabay ng magugulong yabag. 3 kabataang lalaki na nakasuot ng itim na makakapal na jacket ang pumasok sa silid ng may pagyayabang. Ang nangunguna ay malaki ang katawan, matipuno, at ang mukha ay puno ng matigas na laman. Ito ay walang iba kundi si Sun Daho, nakara-rating lang bilang leader ng plata ng milisya. Kasunod niya ang mga basagulero ng nayon na sina Ergo at Lazy. May hawak pa silang mga panggatong. Malakas na ibinagsak ni Sun Daho ang kanyang flashlight sa gilid ng higaan. Tinitigil niya si matandang Zhao ng may ngiting aso at sinabing, "Tiyo Zhao, buhay ka pa pala. Malapit na ang bagong taon, pero baldado na ang binti mo. Hindi ka na makakakuha ng puntos sa trabaho, at may utang ka pang 2 yuan sa brigada para sa pagpapagamot." Sabi ng tatay ko, ang utang ay dapat bayaran. Hindi ka pahihirapan ng brigada. Magbayad ka na lang gamit ang mga gamit nyo. Si matandang Zhao ay pinagpapawisan sa sakit. Nanginginig siyang nagmakaawa. "Daho, nakikiusap ang tiyo sa'yo, bigyan mo pa kami ng ilang araw. Pagdating ng tagsibol, papapasukin ko si Taisheng sa bundok para manghuli ng kuneho. Kapag nakabenta kami, tiyak na magbabayad kami. Kalahating sako na lang ng hari ng mais ang natitira sa bahay. Kung kukunin mo yan, mamamatay kaming mag-ama sa gutom." Sumimangot si Sun Daho, "Putanjay na, igilan mo ko sa mga palusot mo. Anong kakainin ng brigada pagdating ng tagsibol? Wala akong pakialam kung mabuhay man o mamatay ang pamilya mo.
Ergo, kunin mo yung kalahating sakong mais at dalhin mo rito. Nagkikiskis ng kamay si Ergo habang papalapit sa sako sa tabi ng tapayan. Naiiyak na sa pag-aalala si Matandang Jow. Mahigpit siyang kumapit sa gilid ng higaan, akmang susugod, habang sumisigaw, "Daho! Maawa ka na, pagkain yan para mabuhay kami." Nang malapit na siyang mahulog mula sa higaan, isang malapad at malakas na kamay ang mariing pumihil sa kanyang balikat. Sabi ni Zhao Taisheng, "Tay, humiga ka lang dyan. Huwag kang gagalaw." Hindi malakas ang boses niya, pero ramdam ang nakakakilabot na galit. Natigilan sandali si Sun Daho at tumingin kay Zhao Taisheng na kanina patahimik. Ang dating Zhao Taisheng ay kilalang duwag. Pero ngayon, nang magtama ang mga mata nila, sa isip-isip ni Sun Daho, bigla siyang kinabahan. Sobrang lamig ng tingin nito. Para siyang isang gutom na lobo, na may kislap sa matang handang-handang sakmalin ang lalamunan ng isang tao. Pero dahil may mga alipores sa likod niya, agad pinigilan ni Sun Daho ang kanyang kaba. Ngumisi ng mapanlait si Sun Daho. "Nagagalit na si Taisheng, sinasabi ko sa'yo. Ngayong araw, siguradong kukunin ko ang mga butil na to. Yang lumpo mong ama at ikaw na isang walang kwenta. Anong magagawa niyo sa'kin?" Hindi pa man dumadapo ang sampal sa mukha niya. Isang kamay ang tila kidlat na sumulpot sa ere at mahigpit na hinawakan ang pulsuhan ni Sun Daho. Naramdaman ni Sun Daho na parang dudurugin na ang kanyang mga buto, napadaing siya sa sakit. "Bitiwan mo ko, putang ina mo. Lalabanan mo ba ako?" Walang sinayang na salita si Zhao Taisheng, itinaas niya ang kanyang binti at buong lakas na sinikmuraan si Sun Daho. Ang halos 70 kilong bigat ni Sun Daho ay diretsyong tumilapon sa ere. Malakas siyang bumagsak sa kalan na gawa sa putik, kasabay ng malakas na kalabog. Nawasak ang kalan, at kumalat sa buong bahay ang itim na abo at nagbabagang uling. Hawak-hawak ang tiyan, napalupasay si Sun Daho sa gitna ng abo, naging kulay ube ang mukha niya sa sobrang sakit. Hindi na siya makahinga. Si Ergo na may hawak ng sako at si Lazy na nasa pinto ay parehong natulala. Grabe, ang lupit ng ginawa niya. Namutla sa takot si Matandang Jow at sumigaw, "Taisheng, anong ginawa mo? Bakit mo sinaktan si Daho? Paano na tayo mabubuhay sa baryo na to?" Hindi lumingon si Zhao Taisheng, malamig lang niyang tinitigan ang tatlo. Puno ng galit ang kanyang mga mata. Sa dati niyang buhay, ang sobrang pagsunod sa patakaran ang naging dahilan ng pagkasira ng pamilya niya. Sa buhay na to, walang kwenta ang mga patakaran. Si Sun Daho, habang nasa sahig, ay garalgal na sumigaw, "Lazy! Ergo, banatan niyo siya para sakin. Patayin niyo sa bagbog." Nagkagat-labi sina Ergo at Lazy, itinaas ang panggatong at ang kalawit na bakal, at sumugod kay Zhao Taisheng. Malamig na umismed si Zhao Taisheng. Sa halip na umatras, siya pa ang sumulong. Sa dati niyang buhay, isa siyang bihasang mangangaso na nakikipagpatayan sa mga oso sa kabundukan. Itong dalawang walang alam sa pakikipaglaban ay parang gumagapang sa putik sa sobrang bagal. Iwinasiwas ni Lazy ang kalawit na bakal patungo sa ulo niya. Mabilis na umiwas si Zhao Taisheng, bahagyang itinatagilid ang ulo habang dumaplis ang kalawit sa kanyang tenga. Bago pa man maialis ni Lazy ang kamay niya, mabilis siyang lumapit. Tinaas niya ang kanyang kanang siko at isang malupit na sikong parang sa Muay Thai ang tumama sa baba ni Lazy. Isang malutong na lagutok ng nabaling buto ang narinig. Umikot ang mga mata ni Lazy. Ni hindi siya nakadaing, bumagsak siya sa lupa na parang basang tropo. May bumubulang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Nang makita ito ni Ergo, nanigas sa ere ang kamay niyang may hawak na panggatong, habang nanginginig ang kanyang mga binti. Mabilis na lumingon si Zhao Taisheng at tinitigan siya ng masama. Napalunok ng laway si Ergo. Nabitawan niya ang panggatong at kumalansing itong bumagsak sa lupa. Bigla siyang lumuhad at nagsabing, "Kuya Taisheng, wala po akong kinalaman dito. Si Kuya Daho po ang nagutos sa akin." Isang sipa lang ni Zhao Taisheng ay tumamba si Ergo. Sa mga sandaling iyon, nakabawi na si Sun Daho mula sa matinding sakit. Namumula ang mga mata, dinampot niya ang isang kinakalawang na kutsilyo mula sa sangkalan. Parang nababaliw siyang sumugod sa likuran ni Zhao Taisheng, habang sumisigaw ng, "Zhao Taisheng! Tatatagain kita ngayon." Narinig ni Zhao Taisheng ang paghampas ng hangin sa likuran niya. Ni hindi yumuko si Zhao Taisheng. Walang emosyon ang mukha niya habang humakbang siya ng bahagya sa gilid. Ilakidlat na iniabot ng kanyang kanang kamay ang likod ng pinto, at gamit ang isang kamay ay hinablat ang isang mabigat at lumang palakol na laging ginagamit sa pagsisibak. Hindi man lang niya tiningnan ang kutsilyo. Itinapak niyang maigi ang kanyang mga paa sa lupang sahig. Gamit ang lakas mula sa kanyang baywang, iniikot niya ang kanyang braso, kasabay ng isang matinis na tunog ng humahagang hangin. Buong bagsik niyang inihampas ito diretso kay Sun Daho. Ang galaw niya ay parang kidlat sa bilis. Hindi pa man dumadampi ang kutsilyo ni Sun Daho sa damit niya, nakita na niya ang isang anino na bumabagsak mula sa itaas na parang bundok. Nawala ang kaluluwa niya sa takot at sinubukan niyang umiwas paatras.
Pero hindi sumunod ang kanyang katawan. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Nagtilamsikan ang mga kidlat, nanlamig ang ibabang bahagi ng katawan ni Son Daho. Nanlambot na parang noodles ang mga binti niya, at napalumpasay siya sa sahig. Nabitawan niya ang kutsilyo at tumalsik ito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nanginginig ng malakas ang buong katawan niya na parang nakuryente. Tumingin siya sa ibaba, ang kalawangin at sirang palakol na iyon ay bumaon ng malalim sa nagyelong lupa, wala pang 1 pulgada mula sa dulo ng kanyang mga paa. Kung sumala lang iyon ng 1 pulgada, putol na sana ang kanyang paa, kasama na ang buto at laman. Bumagsak ang nakabibinging katahimikan sa loob ng bahay. Hawak ni Zhao Taisheng ang puluhan ng palakol gamit ang isang kamay. Mula sa itaas, minasdan niya ang nakalumpasay na si Son Daho. Bigla niyang pinaihit ang kanyang pulso. Hinugot niya ang palakol na nakabaon sa nagyelong lupa. Ang mga tipak ng yelo at putik na sumama dito ay tumama sa mukha ni Son Daho. Hindi man lang siya nang ahas na umiwas. May lumabas na kumakalampag na tunog mula sa kanyang lalamunan. Kaagad na nabasa ang kanyang salawal. Kumalat ang masangsang na amoy ng ihi. Kinuha ni Zhao Taisheng ang palakol at naglakad papunta sa sako ng mais. Humarap siya, at itinutok ang talam ng palakol sa mukha ni Son Daho. Sinabi ni Zhao Taisheng, sino mang gumalaw sa pagkain ng pamilya ko. Sa kanya tatama ang palakol na ito. Ang mga salitang iyon, kasabay ng malamig na hangin, ay parang mga patalim na yelong tumusok sa tainga ni Son Daho. Ang nakalumpasay na si Son Daho ay 7 beses na matinding kinilabutan. Habang nakatingin sa panggatong na palakol na umalog-alog pa sa harap ng kanyang mga paa, pinagpawisan siya ng malamig. Ang pawis sa kanyang mukha ay nagyelo. Ang amoy ng dugo sa kanyang katawan, na sanay sa pagkatay ng karne sa loob ng maraming taon, ay umakyat hanggang sa kanyang utak. Sa sobrang takot, si Son Daho ay gumapang paatros. Ang ihi sa kanyang salawal ay nagyelo dahil sa malamig na hangin, kaya't siya'y nanginig ng husto. Wala na siyang pakialam sa pagnanakaw ng pagkain. Sinipa niya sa puwetang tulalang si Ergo. Nagmura si Son Daho, putang ina mo. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Tulungan mong itayo si Lazy, bilis. Kinaladkad ni Ergo ang walang malay na si Lazy. Ang tatlo ay nagkandara pa sa takot na parang mga asong nawalan ng amo, at tumakbo palabas ng bakuran. Sa wakas, tumahimik na sa loob ng bahay. Humakbang ng malaki si Zhao Taisheng. Hinayla niya ang sira-sirang kahoy na pinto at isinara, saka ikinandado ang trangka. Humarap siya at naglakad papunta sa tapayan, at kinalas ang tali ng sirang sako. Sumilip siya, kalahating sakong hari ng mais na puro darak na nakakagasgas sa lalamunan. Itong kakarampot na bagay na ito, kahit tipirin, 1 linggo lang ang aabutin. Hindi ito sasapat kapag bumagsak na ang makapal na nyebe at maisara ang kabundukan. Sa ibabaw ng higaan, nakahinga na rin sa wakas ang matandang si Zhao. Puno ng takot ang kanyang mukha. Sinabi ng matandang si Zhao, Taisheng, anak, malaking gulo itong pinasok mo. Ang ama ni Daho ang hepe ng brigada. Hawak nila ang mga baril ng milisya. Sabi ni matandang Zhao, binugbog mo raw siya. Paano na tayo kukuha ng rasyong pagkain? Paano tayo mabubuhay nito? Lumapit si Zhao Taisheng sa gilid ng higaan at nagdagdag ng 2 pirasong tuyong panggatong sa kalan. Biglang lumakas ang apoy, at medyo lumiwanag ang loob ng silid. Sabi ni Zhao Taisheng, Tay, kung hindi ko siya binugbog, hahayaan ba niya tayong mabuhay? Sabi pa ni Zhao Taisheng, yung mga nasa pamunuan ng nayon. Hindi mo ba alam kung anong klaseng mga tao sila? Bali ang binti mo, pero ni pambili ng gamot sa impeksyon na nagkakahalaga ng 2 yuan, hindi man lang nagbigay. Gusto lang talaga nilang makita tayong mag-amang mamatay. Namula ang mga mata ni matandang Zhao, at hinampis niya ng kanyang kamay na tuyo na sa kaiiyak ang gilid ng higaan. Sabi ni matandang Zhao, walang kwenta ang tatay. Nadadamay ka patuloy dahil sa akin. Tumayo si Zhao Taisheng, ipinagpag ang itim na abo sa kanyang mga kamay. Mababakas sa kanyang mga mata ang bagsik na hinubog ng malalim na kabundukan. Sabi ni Zhao Taisheng, Tay, huwag niyo nang sabihin yan. Hindi naman tayo mamamatay ng basta-basta. Kung walang pagkain, kukuha tayo sa bundok. Sabi ni Zhao Taisheng, magpagaling lang kayo dyan. Ako na ang bahala sa lahat. Pagkasabi nyon, isinuot ni Zhao Taisheng ang kanyang punit-punit at tagpi-tagping balabal na gawa sa balat ng tupa, at lumabas. Para suungin ang malakas na bagyo ng nyebe. Ang pangangaso sa bundok ang tanging paraan para sila mabuhay. Nakasandal ang nayo ng Daxing sa bundok Changbay. Puno ang kabundukan ng mga baboy ramo at itim na oso. Pero ngayon, sarado ang bundok dahil sa makapal na nyebe. Ang mga nangangahas pumasok, ay tanging ang grupo ng mga mangangaso mula sa pamunuan, na may dalang mga Type 56 na semi-automatic o mga lumang rifle. At dahil mortal niyang kaaway si Son Daho, ang paghiram ng baril ay isang malaking kalokohan. Maswerte na siya kung hindi siya babarilin ng patalikod.
Ang pagpasok sa bundok ng walang baril ay parang paghahatid lang ng pagkain sa mga mababangis na hayop. Puno ng panganib ang kagubatan. Kahit na may karanasan siya ng isang bihasang mangangaso, kailangan niya pa rin ng isang kasama na sa oras ng panganib. Ay kayang humarang sa unahan. Naglakad si Zhao Taisheng sa nyebe na abot hanggang sa kanyang bukong-bukong. Diretso sa kulungan ng baka sa silangang bahagi ng nayon. May hahanapin siyang tao. Ang pipi na si Wang Ernyu. Ulila si Ernyu. Nasira ang kanyang utak dahil sa mataas na lagnat, kaya siya naging pipi. Lumaki siyang umaasa sa bigay ng mga kapitbahay. Simple lang ang pag-iisip ng lalaking ito, pero likas na malakas. Ang kanyang taas ay halos 6 na talampakan, malapad ang balikat at matipuno ang katawan. Ang mga braso niya ay mas makapal pa sa hita ng karaniwang tao. Hindi siya tinatrito na parang tao ng mga taga-nayon. Araw-araw siyang inuutosang gawin ang pinakamabibigat na trabaho, kapalit lang ng 2 tinapay na sintigas ng bato na gawa sa mumurahing butil. Kapag malakas ang nyebe, siya lang sa buong nayon ang nasa labas para magsibak ng kahoy at magbuhat ng dumi. Pagdating pa lang sa labas ng kulungan ng baka, narinig na niya ang malalakas na lagapak ng pagsisibak ng kahoy sa gitna ng naglalaglagang nyebe. Walang pang itaas na damit si Ernyu, at ang tanging suot sa ibaba ay isang punit-punit na pantalon. Winawasiwas niya ang isang malaking palakol na bakal, binibiyak ang isang troso ng pino na halos hindi may akap sa kapal, at nagliliparan ang mga pinagtabasan. Umaaso ang buo niyang katawan, na parang isang hayop na pampasan na hindi marunong mapagod. Lumapit si Zhao Taisheng at sumigaw ng isang beses. Huminto sa ginagawa si Ernyu. Lumingon siya, ang mukha niyang namumula sa ginaw ay tinurnuhan ng kanyang mga matang sinlaki ng kampanilya. At tulala siyang tinitigan. Lumapit si Zhao Taisheng, at hinawakan ng matipunong braso ni Ernyu. Sintigas ng bato ang kanyang mga kalamnan. Nagtanong si Zhao Taisheng, araw-araw kang nagpapakahirap para sa iba pero hindi ka man lang makakain ng busog. Nilalamig ka ba? Lumunok si Ernyu at hinimas ang kumakalam niyang tiyan. Umungol siya ng 2 beses, humiling tapos ay tumango. Nagtanong si Zhao Taisheng, gusto mo bang kumain ng karne? Yung niluluto sa kaldero na sumisirit sa sarili niyang mantika. Matabang karne na puno ng mantika sa isang kagat. Nang marinig pa lang ang salitang karne, agad na nanlaki ang mga mata ni Ernyu, at sunod-sunod siyang lumunok. Halos tumulo ang laway niya habang todo-todong tumatango. Sabi ni Zhao Taisheng, sige, isuot mo ang damit mo. Kunin mo yung kutsilyo mong panghiwa ng dayami at sumama ka sa akin. Sabi ni Zhao Taisheng, simula ngayon, sumunod ka na sa akin. Titiyakin kong laging may karne sa bawat kain mo. Hindi na nagatubili pa si Ernyu. Sa simpleng pag-iisip niya, kung sino ang magpapakain sa kanya ng karne. Siya na ang kanyang Panginoon. Tumalikod siya at pumasok sa kulungan ng baka. Isinuot niya ang kanyang sira-sirang jacket na bulak, at mula sa ilalim ng banta ng dayami. Kinapa niya ang isang makintab at malapad na kutsilyong pamapatay ng baboy at isinuksok sa likod ng kanyang baywang. Para siyang isang toring bakal na nakabuntot kay Zhao Taisheng. Dinala niya si Ernyu pabalik sa bakuran. Dumiretso si Zhao Taisheng sa bodega. Kung wala siyang baril, gagawa siya ng sarili niyang nakamamatay na armas. Sa dati niyang buhay, nabuhay siya sa kabundukan, sanay siyang gumamit ng mga desabog na baril at bitag. Noong mga panahong hindi niya kayang bumili ng pulbura, umasa lang siya sa isang malaking pana na gawa sa sarili. Nakipagpatayan siya sa mga mababangis na hayop sa gubat ng Black Pine. Naghalungkat siya ng matagal sa tumpok ng mga sirang kahoy. Biglang nagliwanag ang kanyang mga mata at bigla niyang hinayla ang isang piraso ng kahoy na puno ng alikabok. Isa itong itinapong piraso ng kahoy na suwamo. Sobrang tigas ng bagay na ito. At napakatibay pa. Kilala ito bilang isa sa pinakamatitigas na kahoy. Tiyak na ito ang pinakamagandang materyales para sa katawan ng pana. Ito sana ang ginamit ng lolo niya para sa ehe ng kariton. Nang masira ang kariton, itinapon na lang ito sa sulok. Sabi ni Zhao Taisheng, Ernyu, magsindi ka ng apoy. Itinapon ni Zhao Taisheng ang kahoy sa nyebe. Tumalikod siya at pumasok sa bahay. Mula sa pinakailalim ng isang lumang cabinet, may kinuha siyang isang pares ng lumang gamit. Isa itong pares ng sungay ng mailap na kalabaw na mahigit kalahating metro ang haba. Ito ay mula sa isang mailap na kalabaw na napatay ng matandang Zhao noong kabataan niya. Itinuring niya itong pamana ng pamilya kaya hindi niya ito ipinagbili. Hinubad ni Zhao Taisheng ang kanyang jacket na gawa sa balat ng tupa, kinuha ang palakol at kikil. Mabilis niyang biniyak ang kahoy at mabilis na kinaskas kasunod ng hilatsa nito. Sobrang tigas ng kahoy, masakit kapag tumatalsik ang pinagkaskasan sa kanyang mukha. Pero hindi man lang siya kumurap, gamit ang kasanayan mula sa dati niyang buhay. Pilit niyang hinugis ang tuwid na kahoy para magkaroon ng perpektong kurbada. Sa mga sandaling iyon, naghanda na si Ernyu ng isang kalderong bakal sa bakuran. Malakas ang lagablab ng apoy. Sabi ni Zhao Taisheng, lagyan mo ng tubig.
Inihagis niya sa kaldero ang natitirang pinagtabasan ng balat ng baboy at ilang piraso ng tuyong pagong. Pinakuluan niya ito sa malakas na apoy. Hindi nagtagal, kumalat sa buong bakuran ang masangsang at malansang amoy. Mula sa kaldero, nakagawa siya ng malapot at mananipis na pandikit mula sa hayop. Habang ginagawa ito, pinalambot ni Zhao Taisheng ang sungay ng kalabaw sa ibabaw ng apoy at pinukpok ng martilyo ang mga gilid para pumantay. Pilit niyang kinayod ito gamit ang talam para maging dalawang manipis at pantay na piraso ng sungay. Tagaktak ang pawis ni Zhao Taisheng. Pantay niyang ipinahid ang kumukulong pandikit sa panloob na bahagi ng katawan ng pana at mabilis na idinikit ang dalawang piraso ng sungay. Erniu, diinan mo ng todo, gamit ang kanyang mga kamay na sinlaki ng pamaypay. Bigla ang diniinan ni Erniu ang kahoy na nagdulot ng nakangingilong lagutok. Gamit ang kanyang mga kamay at paa, kinuha ni Zhao Taisheng ang isang makapal na lubad na abaka at paikot-ikot itong itinali. Mahigpit niyang tinalian ang sungay at kahoy. Sa normal na paggawa ng composite bow, kailangan itong patuyuin sa lilim ng ilang buwan para humulma. Pero wala silang ganoong panahon ngayon. Direktang isinalang ni Zhao Taisheng ang katawan ng pana sa apoy. Pinwersa niya itong patuyuin sa mataas na temperatura. Lumilikha ng sumisitsit na tunog ang mga dila ng apoy habang dinidilaan ang lubad at ang pandikit. Kasabay ng masangsang na amoy ng sunog, ang kahoy at ang sungay, sa ilalim ng matinding init at presyon, ay marahas na nagdikit. Inihaw nila ito ng buong 2 oras. Biglang inihagis ni Zhao Taisheng ang katawan ng pana sa nyebe. Sumangga ang puting usok. Sa pabago-bagong tindi ng lamig at init, itong magaspang. Ngunit napakatinding busog na gawa sa sungay ng kalabaw at litid ay ganap ng nahubog. Inalis niya ang pandikit at lubad na abaka, hinaplos ang madilim na pulang katawan ng busog. Ang matigas na sungay sa loob ay nagbibigay ng sukdulang compression, habang ang matibay na litid sa labas ay nagbibigay ng tension. Ito ay isang standard na heavy-duty recurve composite bow. Kumuha siya mula sa loob ng bahay ng isang lumang kwerdas na gawa sa pinaghalong litid ng baka at abaka. Isang makapal na tali ng pana, tinapakan ng isang paa ang ibabang dulo ng busog. Hinawakan ng 2 kamay ang itaas na dulo, at biglang nagbigay ng buong puwersa ang kanyang baywang at likod. Kasabay ng nakapangingilabot na pagbaluktot ng busog, lumitaw ang mga ugat sa braso ni Zhao Taisheng. Gamit ang purong lakas, isinabit niya ang makapal na kwerda sa uka nito. Isang sukdulang, tindi ng puwersa ang biglang kumalat, na nagpanginig at nagpamanhid sa kanyang kamay. Grabe, ang bigat nito ay aabot sa 120 libra, na pangisi si Zhao Taisheng ng malamig. Ang isang mabigat na busog na ganito kalakas, sa malapitan, ang bagsik nito ay tiyak na hindi nalalayo sa isang lumang rippling pangangaso. Sapat na para tumagos sa makapal na balat ng isang itim na oso. Sa lupang nababalutan ng nyebe, dinampot niya ang isang makapal na palaso na gawa sa kahoy, tinasahan at pinatigas sa apoy. Ang buong bakuran ay hinahagupit ng hangin at nyebe. Matatag na nakatayo si Zhao Taisheng, mahigpit na hawak ng kaliwang kamay niya ang puluhan ng pana. Inilagay ng kanang kamay niya ang dulo ng palaso sa kwerdas. Huminga siya ng malalim. Nanigas ang mga kalamnan sa buong katawan niya. Bigla niyang hinayla paatras ang kanyang kanang braso. Lumagutok ang pana na parang buong buwan. Binitawan niya, humiginit sa hangin ng palaso sa nakabibinging tunog. Ang kahoy na palaso ay naging isang anino lang, direktang tumagos sa puno ng pino sa labas ng bakuran na sinlaki ng hita ng tao. Bumaon ng malalim ang dulo ng palaso sa nagyelong lupa sa likod ng puno. Ang buntot nito ay malakas pa ring nanginginig. Nanlaki ang mga mata ni Erniu, at hinigpitan ang hawak sa kanyang kutsilyong pamatay baboy. Walang tigil sa paglunok si Erniu. Tuluyan ang nagbago ang tingin niya kay Zhao Taisheng. Para siyang nakatingin sa hari ng mga oso sa kabundukan. Hindi umimik si Zhao Taisheng. Lumabas siya ng bakuran, hinawakan ang katawan ng palaso at hinayla ng malakas. Nabunat niya ang dulo ng palaso na may kasamang mga splinter. Ikinaskis niya ng 7 beses ang kanyang hinlalaki sa matalim na dulo nito. Nasiyahan siya, kinalabit ang kwerdas ng pana, at pumasok upang mag-impake para umakyat sa bundok. Pagbalik sa bahay, kinuha niya ang natitirang isang rolyo ng magaspang na sinulid, ilang pirasong kalaw-angin at manipis na alambre, at isang pingas na itak na panggatong. At isinilid lahat sa isang sirang canvas na bag. Pagkatapos ay dumampot siya ng isang dakot ng tuyong sili at isinuksok sa kanyang damit. Nagbili ng matandang si Zhao na nasa higaan, "Tay, kahit sinong kumatok, huwag mong bubuksan. Paghahanap ako ng makakain." Pagkasabi niyan, isinukbit niya sa balikat ang mabigat na busog na gawa sa sungay. Kasama si Erniu, sumuong sila sa makapal na nyebe. Pagsikat ng araw, nagtipon ng mahigit 10 tao sa bakana ng nayon ng Daxing. Sila ang grupo mula sa silangang brigada. Ang leader ay ang direktor ng seguridad na si Wang Baoko. May hawak siyang isang Macintab na Type 56 na semi-automatic na rifle at mayabang na namimigay ng mga bala. Sa tabi niya,
Ilang kalalakihan ang may bitbit na mga lumang rifle o shotgun, at sa paanan nila ay may mga nakataling payat na aso. Tahol ng tahol ang mga aso. Wala si Sandaho. Siguro muntik nang matanggal ang daliri sa paa, kaya takot na takot, nagtago sa bahay para magpalit ng pantalon. Paglabas ni na Zhao Taisheng at Ernio, sabay-sabay na napatingin sa kanila ang lahat. Aba, hindi ba't yan ang sikat na duwag ng nayon natin, si Zhao Taisheng? Isang lalaking bungi ang dumura ng dilaw na plema, itinuro ang busog sa balikat niya at humalakhak. Oh, ano, hindi ba ninakaw ni Daho ang hari ng mais mo? Balak mo bang umakyat ng bundok para manghuli ng manok gubat gamit yang sirang patpat na yan? Sa tingin ko, nababaliw na yan sa gutom, pang-iinsulto ng isa pang lalaki. At sinama pa niya si Ernio, yang gunggong na yan. Ano, takot siyang hindi sapat para sa mga lobo. Nagdala pa ng malaking tao para may dagdag na pagkain ang hari ng mga lobo. Nagtawanan ng malakas ang mga tao, at sumunod sa pagtahol ang mga aso. Kumatok si Wang Baoko sa kanyang pipa, at sa tonong opisyal ay pinangaralan si Zhao Taisheng. Hindi lugar ng paglalaro ang bundok. Sarado ito dahil sa nyebe at maraming mababangis na hayop. Kung mapilayan ang tatay mo at mamatay ka, ang brigada pa ang gagastos sa kabaong mo. Bilisan nyo, iuwi nyo na yang tanga at lumayas na kayo. Malamig na tiningnan ni Zhao Taisheng ang grupo. Sa nakaraang buhay ko, masyado kong pinahalagahan ang mga taong to, kaya naging miserable ang buhay ko. Ang mga taong to, kapag nakakita ng gulo, mas mabilis pa sa lahat kung tumakbo. Ingatan ninyo yang mga hawak niyong panggatong. Malamig na parang yelo ang boses ni Zhao Taisheng. Pagpasok sa bundok, huwag kayong maiihi sa takot sa kaunting kaluskos lang, at baka isubo nyo pa yang baril nyo sa sarili niyong bibig. Hayop kang bata ka, anong sinabi mo? Nagalit si Bungi at akmang susugod, pero hindi siya pinansin ni Zhao Taisheng. Ikinasa niya ang kanyang mga daliri sa kaliwang kamay, at ang busog na gawa sa sungay ng baka ay gumawa ng isang nakakatakot na tunog. Lumingon siya at sinabing, Ernio, tero na. Si Ernio ay parang isang toreng bakal. Humakbang siya paarap, at yung bagsik na dala ng maraming taong pagbubuhat ng mabibigat. Dinagdagan pa ng hawak niyang kutsilyong pamatay baboy, ay agad na napaatras si Bungi. Ni hindi man lang sila lumingon habang tinatahak ang makapal na nyebe. Tinungo nila ang pinakamadilim na kabundukan sa likod ng Daxing Village. Tiyo Baoko, saan papunta ang gagong yan? Ang laki ang mata ng banjing lalaki nang tumingin siya kay Baoko, at nagbago ang itsura niya. Yan ang Black Pine Forest. Sabi nga ng matatanda, mas gugustuhin mo pang makasalubong ng itim na oso kaysa pumasok sa Black Pine Forest. Ang lugar na yan ay hindi nasisikatan ng araw buong taon. Kalahating metro ang kapal ng mga dahon ng pino. Isang maling tapak lang, lulubog ka sa kumunoy. Puno yan ng mga nagugutom at desperadong hayop. Kahit ang mga veteranong mangangaso ay hindi basta-basta pumapasok dyan. Mga lintik na yan, hindi alam kung mabubuhay o mamamatay. Tumisi si Wang Baoko, dumura, at pumasok sa loob. Kahit buto niyan, walang matitira. Tero na sa sarili nating lakad. Huwag nyo nang pansinin yung dalawang patay na yan. Pumasok na sa Black Pine Forest. Biglang dumilim ang paligid. Ang malakas na hangin at nyebe sa labas ay naharangan ng mga itim na puno ng pino. Nakakatakot ang katahimikan sa gubat. Ang tanging maririnig ay ang kaluskos ng mga paang lumalakad sa nyebe. Ang hangin ay amoy dagta ng pino at nabubulok na kahoy. Ang nyebe ay lagpas hita ang lalim. Kung dati ito, si Zhao Taisheng ay hinihingal na parang aso. Pero ngayon, gamit ang karanasan mula sa dati niyang buhay, bawat hakbang niya ay tiyak na umiiwas sa mga lubak at tuyong sanga. Nakasunod sa likod niya si Ernio na malalim ang paghinga. Biglang huminto si Zhao Taisheng at itinaas ang kanyang kanang kamao. Agad na natigilan si Ernio, at di na malayang iniharang ang kutsilyo sa kanyang dibdib. Hinawi ni Zhao Taisheng ang mga halaman. Sa ibabaw ng nyebe, may mga magugulong bakas ng katawan. May isang bahagi ng balat ng puno na natuklap, at may mga nagkalat na tumigas sa lamig na itim na dumi. Inampot niya ang isang piraso, inamoy, at itinapon. Isang baboy ramo, mga kalahating araw nang dumaan. Kung titignan ng lalim ng bakas, siguro nasa 110 gin ang bigat. Mabilis na sinuri ni Zhao Taisheng ang paligid. Ito ay isang natural na daanan ng mga hayop. Matatarik ang dalawang gilid. Dito lang pwedeng dumaan ang hayop. Ang habulin nito ng harapan ay gawain ng tandang mangangaso. Ang tunay na mangangaso ay umaasa sa utak at gamit. Tinanggal niya ang kanyang bag at ibinuhos ang laman na lubad at alambre. Ernio, ibaluktot mo para sa akin ng punong yan, sabi niya, sabay turo sa isang puno ng birch na kasing kapal ng hita. Walang imik na niyakap ni Ernio ang puno, at nanigas ang kanyang mga kalamnan. Lumitaw ang mga ugat habang siya ay umuungol ng mahina. Ang tuwid na puno ng birch ay pilit niyang ibinaluktot na parang arco. Huwag mong bibitawan. Napakabilis kumilos ni Zhao Taisheng.
Ginamit niya ang kanyang pantabas para umukit ng isang mainam na kahoy na pang-ipit na kayang tumagal sa puwersang higit sa 5 gin. Mabilis itong bumukas, saka pinagpulupot ang alambre at sinulid na abaka. Ginawa itong silo, at itinali ang isang dulo sa sanga ng puno. Isang dulo ang tumatagos, habang ang kalahati ay nakalutang sa gitna ng daanan. 30 sentimetro mula sa lupa. Ito